Dr. Wrong kasi wrong siya. Tapos pag napahiya kayo, magdidemanda kayo. Anong klaseng lipunan yan? Lipunan ng mga lipunan ng mga weak? Mga stupid BS Pinoy motherfuckers. Hanggang dyan lang kayo? Yan lang bitaw ninyo? Hindi. Na pala, tapos na tayo dyan. Ito, kay Montulfo na. Sa issue. Bakit pa pinatulan ang taong si Raulo? Alam na naman ninyong loko-loko yan. Wala na ba kayong magawa? Ang pumapatol sa loko-loko ay mas loko-loko. Ang isinagot ko ho dito ay, boss, nire-respeto kita pero yan ang problema sa bansang ito. Yang ganyang utak, imaginein mo naman, hindi mo papatulan yan. Ang daming sinirang buhay niyan. Hindi ka kasi nanonood, sir. Bago ka sana magsalita o nagsalita, sana inalam mo muna. Hindi lang yan basta unjust vexation. Para yan sa mga OFW. Then eventually, siya ho ay nag-status ulit. Inilipat na sa Parañaque City Jail si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Mapapansin na nakasuot kung ano-ano. Bakit? Kinalbo siya kasi ng mga kapwa niya detainee sa CIDG bilang welcome ayon sa aking Tweety Bird. Mangusin who claims to be anak sa labas ni Ferdinand Marcos Sr. See? Kita niyo na. And a trillionaire was arrested for unjust vexation, a very minor offense. But he continues to be detained because he has many pending estafa cases. Oh! Di ba? Marami daw siyang nabiktima na OFW sa investment scam at human trafficking. Oh, ikaw na rin pala sumagot, di ba? Ngayon, nagkaroon ka ng konting oras mag-research, ayan agad ang mga nagsilabasan. Di ba? Sabi ng aking Tweety Bird, may mga taong may balak na anuhin siya kapag nakapagpiyansa na siya. Akala ko ay loko-loko si Mangusin. Dapat huwag patulan. Manloloko o scammer pala siya. Sa pangit niyang yan, wala siguro magtatangka na yariin siya sa puwet sa loob ng kulungan. There you go. So ayon ho, kay Senator Ravi Tulfo, Kaya ko muna sabi yan kasi kumalat po sa social media and some people came to me and asked me those questions na bakit ganon. Meron po kasi, I'm not gonna mention the name of the guy. I think vlogger siya. At may kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw. Ba't ganun po? Ba't pinayagan po ng CIDG yun? yun naman pala eh. Bakit itong mga nahuhuli ni Mayor Isko Moreno at bakit ito din vlogger na ito na winalangya ang Pilipinas sa harap ng maraming tao ay pinakita ang muka at pinagduldulan sa publiko. Hindi naman una si Norman Gusgusin, tama? At bakit nga ba, Senator Ravi Tulfo? Bakit pinakita at binigyan ng awareness ng NAPOLCOM etong ang mga Pilipino sa tao na ito dahil Yung taong nahuli, hindi ko kilala yon. And I don't care. Good for him. Nahuli ka. Dahil meron kang warrant, dapat lang iserve yung warrant sa'yo. Mayabang naman talaga yung taong yun. Sabi ng mga kaibigan ko, mayabang talaga yan. Kahit po sa comment section. Yes, mayabang siya. Go ahead. Karapatan mo magyabang. Nahuli ka. Buti sa'yo. Ulitin ko, mayabang talaga yan si Francis Leo Mangusin. Hindi ko siya kilala. Ba't ko siya kampihan? Ano mapapala ko? Mayabang yan. Sinabi ko yan kahapon. Good for him. Nakulong siya para matigil yung kanyang kayabangan. Good. Well and good. In fact, binasus pa nga niyan si Mami Junisha na si Senator Manny Pacquiao, friend ko. So, nakakapikon talaga. Kupal talaga kung tutusin. In fact, minsan dumadaan yan sa feed ko eh. Ini-skip ko kaagad dahil saksakan ng yabang. kaya naman pala eh, di ba? Hulihin siya. Alam na nung PNP. Ibig sabihin, itong complainant laban dito sa mayabang na vlogger, tinimbilan yung PNP. Ngayon sabi ng PNP, wag kayo mag-alala, huli na natin. Now, pagdating po doon sa presinto, nandun na po yung banda. May banda, sir. Tapos may mga Sir, sandali lang, sir. Sir, wait. Marami doon, nagkakantahan pa sila.
yung kantang pang-asar, which okay lang. Kasi asadero din, mga asar din tong sinahuli. Kung tutusin, walang pakialam kasi nang asar ka ngayon, inaasar ka naman. Pero wag sana sa level na pati yung PNP, the PNP will stoop down to the level of this guy na sobrang yabang, kaya na Hindi ko napanood to. Wala namang banda dun sa sa police station, di ba? Walang banda doon, Sir Rafi. Ang banda po, doon po, sa Parañaque. Di man lang kaya sinabi nung kanyang mga tauhan na, Sir Rafi, doon sa Parañaque City Hall po yun, hindi sa CIDG station o hindi sa police station. nahuli. Yun po yung point ko. Maging patas po sana yung ating PNP at wag po makisawsaw sa away ng bawat ng parehong vlogger. Po, hindi ko po alam po na may banda. Meron po. Po sa PNP. Hindi ko po nakita. Sensyo na po, Sen. Rafi, hindi ko po nakita. And I'm sure po the PNP did not know that. Di naman po na-coordinate sa amin po yan initially, Sen. Rafi. Pero nakita po namin yung warrant on the day. Yes. So meron yata, actually, I'm reviewing yung po mga vlog nila. Pinapanood ko po actually even kagabi. Mahaba na yata yung away nila. So, pero sabi ko, Correct. Ibig sabihin, sir, wag makisawsaw yung PNP natin. Wala hong naging banda dyan sa CIDG Camp Crame. Naku, maling information yan. Yan ay fake news. Kung hindi ka sure, dapat murahin mo yung nagsabi niyan. Kasi for sure, Senator Rafi, hindi ikaw to, kundi mga researcher mo. Kasi hindi ka naman magiging senador kung ganyan lang kababaw ang alam mo, tas e-entrahan mo. Ayoko maniwala. Benefit of the doubt yon sa akin, Senator Rafi. Kasi nakaharap din kita nung minsan, ako'y nareklamo sa iyong programa at nakita ko at uulitin ko dito. Para sa akin, hindi ka bias. Para sa akin. Hanggang ngayon, I believe hindi ka bias. I really believe that. Pero in Okay. this case, Idol, hindi po PNP po yan. Baka may misimpression lang po. Okay. Opo. So, Malinaw. wala po kami dyan, Idol. Maliwanag. Okay. Well taken. Thank you po. Nag-guess ko na sa kayo nagagaling. Kaya kanina, tataka ako, Idol eh. Parang saan nagagaling si Sen. Rafi? Wala namang nangyayari doon. Ibang venue po yun, Idol. Nagprograma sila doon. We did not know about that. We don't know about it. We don't care about that. Labas kami doon. Yan po, paglilinaw ni Commissioner, yung pong banda na nabanggit ko kanina, napaparoon sa social media, hindi pala nangyari yun sa Camp Crame. Ibang venue yon. Maliwanag. Sana, dininig mo muna yung side ko dito sa part na ito, then mas okay sana. Di ba, Senator Rafi? Sana, mas kompletong research, mas pasok. Yun lang naman. Tapos ngayon, pinayagan yung complainant, kasama yung misis niya, nilalait-lait yung naka-uniforme na nga, nakayuko na nga, lalait-laitin mo pa. O grabe naman. And then, pinapayagan po ng PNP. Why? Bakit pinayagan ng PNP yun? Nandoon na nga, naka-uniforme na, nakayuko, kumbaga dapa na sir eh. Nakayuko na yung tao, hindi na umimik, mangyak-yak na, and then pinapayagan yung mag-asawang complainant, nilalait-lait siya. At bakit nga ba naandoon ang aking asawa? I-play nga natin. Ang topic yung uhuging vlogger, baka nagtatago sa abroad. Kasama yung disyadong pala. Ikaw, may napakain ka na ba maliban sa kumakain ka ng ina mo babaeng disyada? Feeling mo naman, dating ka, tanga, disyada ka kung sino-sino kumita sa'yo. Kumakain ka ng di ba? At least ako, alam ko nanonood ka ngayon, mo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, babaeng pok ka, di ba? Dahil hindi mo na maililigtas yung kaditahan mo, pumatol ka na sa bonjing. Hindi mo na maililigtas yung kapok mo, nag-asawa ka na ng bonjing. Pinasalaw mo na sa bonjing yung pagkakasya mo, kung sino-sino sa'yo. O, nung nagkaanak ka, ipinasalaw mo sa bonjing. Alam mo, sa totoo lang, babaeng yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. O, isasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Tolongges ang buong lahi mo, ina mo. Kung sino-sinong yung sinubo mo. Nung nabuntis ka, sa dami ng na pumasok sa'yo,
ipinasalo mo sa bonjing. Buong lahi mo, pwede ko ipasampal ng isa hanggang sa dumugong uso. O, sampal lang. Pasasampal ko yung buong lahi mo. Magmula sa taas hanggang sa baba, pwede kong pakuha isa-isa yan. Pasampal ko lang yung uso niyan hanggang sa dumugo. Eh, paano kung gumawa ako ng troll? At ibisto ko lahat yan. Ipaglalabas ko yung mga lalaking sa'yo. O at least ako pagkain lang at yosi ang pinapasok ko sa bibig ko. Minsan alak. Ikaw, drugs. O, di ba? Yosi, alak, pagkain, bulok na titi. Asawa mo, inananay mo. Tananay mo, tanang ina mo. Taasawa mo, ina mo. Pinang nanay mo, tanang ina mo, taasawa mo, taasawa mo. Tama ba yon, Senator Rafi? Papaano kung sa'yo sinabi yon sa asawa mo? Anong gagawin mo? Baka nga hindi lang yun. Di ba? Oh. Malamang, actually, hindi PNP ang nagsabing dalhin ko yung asawa ko doon, kundi ako lang. Nagpaupo sa kanya. And actually, sabihin ko na lang din na ako yung humingi ng pasensya sa publiko kasi pasensya kayo. Sino ba ho ang hindi iinit ang ulo? Tama. Alam niya yan. Sa loob ng 4 na buwan. Sobrang dami hong kabulastugang pinagsasabi niyan sa aking asawa at sa aking pamilya. Malamang, unang beses ng aming pagkikita, sumabog talaga ho ang emotions. Kaso lang, yun lang ang nakita nyo. Hindi nyo kasi nakita yung totoong storya behind that. Kasi Senator Rafi, sa tingin ko, kung kunwari man na si Norman ang nagreklamo sa'yo, for sure tatawagan mo ko. And for sure, kapag nalaman mo kung ano yung pinagsasabi sa asawa ko, for sure, baka ikaw na mismo nagkaso dyan. Kasi ganun ang puso mo eh. Doon ka sa mga taong tunay na naaapi. Kaya nakaka-disappoint lang na biglaang ganito ang naging statement mo. At sa kabilang banda, nakalimutan o hindi ho alam ni Senator Rafi na ang kapatid niya mismo na si Senator Erwin Tulfo ang nagpabagsak kay Norman Gusgusin 5 years ago, mga kahombre ko. Ayan po. Senator Rafi. Hindi naman yan gagalawan ni Senator Erwin ngayon. Bakit na kasi hindi pa siya senator? Kung mabait na tao si Norman. Do you believe that too? Hindi talaga ako naniniwala. Senator Erwin, di ba? For sure. May motibo kaya niya yan binanatan. Senator Erwin, I am always at your service kung kinikailangan ng isang influencer na sumampa para mag-testify. I am very willing. Oh, eto ho, merong Incredible Hulk na sumali sa issue na ito, mga kahombre ko. Kundi si Superman Eloy, mga kahombre ko. Kapag siya ay tumakbong senador ng bansang Pilipinas, kahit Vice President ng Pilipinas, isa siya sa iboboto ko sa darating na eleksyon o halalan dahil siya may puso at may malasakit sa taong bayan. Kayo, gusto nyo rin ba siyang iboto once na tumakbo siya bilang senador o pangalawang pangulo ng ating bansang Pilipinas? Putang ina mo, Eloy. Putang ina mo! One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo. Okay, balik natin dito. Ay nako, talagang ganda ng mga paliwanag ni MD dito, no? Kahit kay Rapi Tulfo. Nagising ka, Ate May. Oh, di ba? Nico David nasama pa eh. Ate Nimpa, sabi ko sa'yo, masahol pa kay Kulaong. Oo nga, masahol pa para hindi Dr. Ugali Squatter bastos magsalita. Okay, dito tayo kasi dito ko nakita ano eh. Ayan, si Kuya Al, ay umalis na. Kel, Dr. Rong, akala ko Wong. Okay, Kuya Henry, I will try to make English too when talking to Molex. I cannot graduated eh. Kuya JC, Dr. ata ni Kulaong yan. Baka nga.
Okay, Molex maybe is like the doctor who mess up Kulao's nose job. Baka yung gumawa na ilong ni Eloise sa ni Kulaong isa. Mami Bex, Henry, just making salita English with feelings lang, you can do it. Ano raw? Bahala nga kayo, nag-i-English. Think English ka na, nag-i-English na. Okay. Molex, yes, please, we need tissue right now. Our tissue is finished na. I make order in TikTok, Royo tissue, promote. Very maganda, makapal. 4 ply na and 12 packets din. Nag-promote pa. Jogging pants na mahimulmol. Yo, nakanood uli ng Kulaong Time. Kamusta, Boss Mac? O, nag-like ako. Naubos yung tissue nyo kasi si Kuya Molex, English na English, tumudugo ilong nila. Mami Bex, ay graduation. You know graduation? Langya kayo. Rurul. Rapi, tulpok, baliktarin pala. Ayun. Ugali talaga ni Rapi, maliit na ng mga pulis, sabi ni Ate Ira. Ayan. They did have a presser for Vitaly. Opo. Yes, meron nga po. Mekana, rap-rap, biglang cambio ang epal. Okay. Sabi ni Kelken, I was so disappointed on rap-rap. Having too much researcher and him, he knows Kulaong a long time why he did not study the script given to him before he go on air. Yan. Tamara Tamtam, ayan, umalis kasi ayaw daw niya kay Tulpo. Mami Bex, I will working the work now. I will listen to the listen only. You guys make bantay-bantay there. Para tayo may bisitang Amerikano, Okay. Ate Pink Butterfly, baka AI yung napanood niya, yung banda malapit sa pintuan ng building habang papasok si Kulaong may tumutugtog. Too deep, lahat ng nagtatanggol kay Kulaong talaga walang alam at nagbabago opinion nila pag nakilala na nila si Kulaong. Si Doc lang yata yung hindi nagbabago ng isip no? Type na yan gising ako sa mura, Kelken. Thank you so much for all likes. Please guys, press hit the like. Hit that like. Haba na ng tinulog. Ayun, nga, nagising pa. Marmandia Badilla, ganda ng ender ni MG tungkol kay Eloe. Akalain mo yung magigising pa ako. Armingo Holiday, I'm back. Kumain lang ng lunch. Ano ulam? Okay, seryoso nagulat ako. Tamura, kaya nagising ako, medyo malakas impact sa tenga ko. Ate Deli Rodriguez, basta ako, nag-unfollow ako sa Rapid Tulpo in Action. Di ko nagustuhan mga sinabi niya. Mas kinampihan yung balasubas ang bunganga. Dan, thumbs up po, sir. Thank you. Dati nag-subscribe ako kay Rapid Tulpo. Ayan, subscribe ko na siya. Nainis ako sa kanya sa mga sinasabi. Ate Ira, parang dyan kita hindi masasalo. Kuya, si Tol JC. Ayun, Tol JC de la Cruz. Nandyan, shout out. Alimpungatan is real. Mr. Jeffrey T. Mac, can you please make shout out in the me? Why? Because it depends on the person who lives in the capital. Para si Kulaong lang Alam nyo, ito si Rapi Tulpo. Napapahamak minsan ng staff. Nakita ko nga yan sa post doon sa Makagago WhatsApp man na FB group. Nakita ko may nag-post doon ng mga comment. Parang kinrap yung comment, in-screenshot, kinrap at nakalagay doon isang comment. Kapatid ako ng isang staff ni Rapi Tulpo. Nagalit nga daw si Rapi Tulpo kasi he's not well informed doon sa issue ni Makagago at nitong si Kulaong. Too deep, ginisang sayote na may konting giniling. Sige, kain mo na lang kami. Salvador Raymond, ayan, hello po. Ang mga kapamilya ko biglang naging foreigner.
Edison Sorsor, nag-unfollow na ako kinabukasan ng RTIA. Armingo, nag-like na ako para hindi maging kamukha ni Kulaong, mahirap ng pumangit. Salamat po sa mga like nyo. Ngayon, eto, puntahan natin tong post ni Fuji News. Ayan, eto. Nako. Ronald Samaniego Torres. Ayan po. Okay, ayan ang mga mugshot niya. Hindi natin alam kung ano yung mga kaso nito. Pero babasahin natin. Apat na mugshot ang meron po siya dyan. Okay, so eto, merong caption dito. Legal disclaimer, this post is published in good faith for public information. Ayan po ang sabi ni Makagago ni Puginius diyan. Ngayon po commentary and news reporting based on available police records, court case listings, and documented booking photographs connected to the individual mentioned. Ano kasi to no? Kumbaga parang si Fuji News, matinding matinding parang parang spy. Yung magaling mag-imbestiga, no? Saka eto nga may contact to. Siyempre, putya, malalaman mo ba yung mga ganito kung wala kang contact sa loob? Yan ang mali ni Kulaong. Kasi nga, akala niya kasi, lahat ng kanyang mga nakakalaban, mga pipitsugin. Hindi niya alam, di ba? Ayan, katulad niyan. Putya, kahit saan magpunta si Kulaong, di ba? Nasusundan siya ni Fuji News. So ganun din dito sa nangyayari ngayon dito kay Dr. Rong. Nasa wrong side of the coin siya. Okay. Ang kanyang kaso dito, nakalagay po dito, ay ano ba to? Okay. Una niyang kaso ay Bausi. Ayan, Bausi, Eastern Police District, Station 3, Mandaluyong. Bail posted. December 9, 2024. So, ibig sabihin, ongoing. Ongoing po. Diba? Ibig sabihin ano pa pala to? May kaso talaga, no? Lahat ng mga ni Kulaong, may mga kaso. Yun na naman. Diba? May mga kaso na naman ng mga ni Kulaong. Talagang hindi to yung lahat ba ng mga nadidikit kay Kulaong, lahat ng nai-involve kay Kulaong, lahat mga meron pong kaso. Kita nyo naman nangyari kay Casper, di ba? May kaso din. Si ano ba pangalan nun? Si Alex Pabella, di ba? May mga kaso din. Ang daming mga nadidikit kay Kulaong, lahat halos may kaso. Nagtataka lang tayo, bakit dumidikit pa kaya tong mga taong to? Ganun ba talaga kalakas ng karisma ni Kulaong? At inyong dinidikitan kahit na napakarami ng nagsasabi na mamalasing ka diyan, mapepeste ka diyan, 'di ba? So maraming salamat po ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.